Girls! Ano ba? Ito na! Girl, yan. Baog ako. Taksil ka? Hindi ko alam kung sino at kung paano ka nabuntis. Pero kitang-kita mo. Nakasulat sa papel na yan, baog ako! Honey, hindi ko rin alam kung paano nangyari to. Pero isa lang sigurado ako. Naging tapat ako sa'yo. Sinungaling! Ano? Sige nga. Etong papel na to. Paliwanag mo ngayon sa akin kung ano yung papel na hawak ko na to. Ha? Tingin mo ba gagawa ko ng istorya? Lalo na nakaharap din sa mga magulang ko? Honey, baka nagkakamali lang to. Gusto mo magpa-check up? Samahan kita. Honey, huwag ka naman huwag kang padalos-dalos oh. Ayusin natin to. Hindi na, Rachel. Rachel, 3 beses kong inulit yan. Pero iisa lang ang lumalabas sa resulta. Alam mo, kahit mali-balik na rin pa natin yan, lalabas pa rin yan, baog ako! Kaya Rachel, hindi sa akin yung pinagdadala mo. Honey, hindi totoo yan. Huwag naman ganyan oh. Rachel, maghiwalay na tayo. Wala kang makukuha sa akin ni kahit 1 piso. Tsaka, hindi ko papanagutan yung pinagdadala mo ngayon. Dahil hindi sa akin yung bata na yan. Honey, huwag na. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Beshi, tama na. Kanina ka pa iyak na iyak eh. Baka dugo na yung lumabas dyan. Besh, di ba alam naman lahat ng tungkol sa akin? Alam mo naman na wala akong lalaki, di ba? Na-loyal ako kay MC. Kaya hindi ko maintindihan sinasabi niya na hindi siya yung ama na pinagbubuntis ko. Beshi, anong gagawin natin? Mukhang matibay yung ebidensya niya laban sa'yo. Baka naman baog talaga siya. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng pinagbubuntis ko? Bigla na itong lumaki? Kaya imposible yung sinasabi niya. Alam ng Diyos na siya yung ama nito. Beshi, anong gagawin ko? Anong gagawin natin dito? Mukhang final na yung desisyon niya, hindi pa nagutan yung anak mo. Besh, baka pwede mo siya kausapin. Di ba alam mo naman lahat ang tungkol sa amin? Baka mapabago mo yung desisyon niya. Please, Besh. Sige, susubukan ko, pero hindi ko pinapangako yan, ha? Alam mo, sasabihin ko sa'yo yung totoo. Kung hindi man siya maniniwala sa akin, mukhang kailangan mo nang tanggapin ng katotohanan. Palakihin mo na mag-isa yung bata. Lumayo ka na sa kanya. Kung wala na akong mapagpipilian, yun na lang. Pero tulungan mo ako. MC, gusto kang makausap ni Rachel. Ano ka ba, Jenny? Hayaan mo na yun. Ano? Ayos yung plano ko, di ba? Nakalain mo, sa simpleng peking papeles lang na yun, may sasakatuparan ko yung mga plano natin. Ang talino ko, di ba? Jenny, makakapagsama na tayo.
MC, kailan ba tayo umabot sa ganito? Ang sabi mo, papanugutan mo yung bata. Tapos tayo magsasama sa huli. Nahihibang ka na ba? Bakit ba gusto mo ako magpakasal dun sa tao na yun? Eh, hindi ko naman mahal yun eh. Alam mo, ikaw yung gusto ko. MC, paano yung bata? Yung anak niya! Anak mo rin yun! Alam mo, Jenny, wala naman akong pakialam sa bata na yun eh. Bata lang yun. Tsaka, gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Gusto niya, palaglag niya pa yun eh. Wala akong pake. Isipin mo, kapag nagpakasal ako sa taong yun, at naghiwalay lang rin kami, malaking porsyento yung mawawala sa akin. At kalahati nun, mawawala rin sa akin. At saka, Jenny, hindi ko na pwedeng bawiin yung mga sinabi ko kanina. Nakita mo naman siguro kanina kung ano yung iskandalo, di ba? MC, buntis din ako. Ano? Buntis? Tangina. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ano, galit ka? Kagustuhan ko lang ba to? Di ba kagustuhan nating dalawang to? Hindi naman ako sa galit. Pero, bakit ngayon pa? Paano nila yung sasabihin nila? Kakahiwalay lang namin, Rachel, tapos buntis ka na agad? Di ako yung napasama. Ang alam nga nila, baog ako eh. Nag-iisip ka ba? Baliw ka na, MC. Pagkatapos mong iwanan sa ere yung anak ni Rachel, ako naman ngayon ang iiwan mo sa ere? Tang-ina mo, maribog ka lang, pero hindi ka magiging responsableng ama. Nakakahiya ka. Sinira mo lang naman ang kredibilidad ng pamilyang to. Kagaya ka rin pala ng ibang mga babae dyan eh. Makati! Mami, Daddy, maniwala po kayo sa akin, no? Naging tapat po ko sa anak niyo. Gusto niyo po magpa-DNA test po ulit tayo. Maniwala po kayo sa akin. Alam mo, mas mabuti pang mag-usap na lang kay ni MC. Daddy, Mami, tara na po. Umuwi na po tayo at ihahatid ko pa kayo. MC, mag-usap muna tayo. Rachel, wala na tayo dapat pag-usapan pa. Rachel, tama na. Magtira ka naman ng konti kahihiyan sa sarili mo. At huwag mong ipilit na panagutan ng anak namin ang hindi naman sa kanya. At lalong-lalo na, wala kaming plano na magpalaki ng bastardong apo. Daddy, please naman, magtiwala kayo sa akin. Rachel, narinig mo naman siguro kung ano yung mga sinabi ng magulang ko, di ba? Mag-empake ka na. At gusto ko, bukas na bukas din, wala ka na dito. Rachel, may aaminin ako sa inyo. Buntis ako. Si MC yung ama. What? Teka, totoo ba yung sinasabi niya? Akala ko ba bawag tong anak namin? MC, ipaliwanag mo to. Mami, Daddy, huwag kayo maniwala sa dalawa na yan. Magkaibigan yan eh. At alam ko, plano nila yan para siraan ako. Ang kapal na mukha mo! Rachel, maniwala ka sa akin. Plano ni MC lahat ng to. Actually, matagal na kami magkarelasyon eh. Ang sabi niya, ihiwalayin ka niya para sa akin. Pero hindi sa ganitong paraan. Jenny, paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Rachel, I'm sorry. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Minahal ko yung taong mahal mo. Kasalanan ko to eh.
Di bali nang mawala ng ama yung anak ko. Kaysa kapag gabi akong kinukonsensya. Narealize ko, kung kaya niyang gawin sa'yo, kaya niya rin gawin sa akin. Daddy. Daddy. Wala kang kwentang anak! Hindi ka namin pinalaki ng ganyan! Mula ngayon, wala ka na matatanggap sa aming pera! At lahat ng pera namin, ibibigay ko sa kawang gawa. Matuto kang magbatak ng buto mo! Daddy. At ikaw, wag mo na kaming matatawag na mami at daddy. Dahil simula ngayon, wala na kaming anak na kagaya mo. Nakakahiya ka sa pamilyang to. Mami, Daddy. Rachel, patawarin mo kami ha. At patawarin mo na rin yung anak ko. Kami nang humihingi ng pasensya. At pasensya ka na rin sa mga nasabi ko kanina. Simula ngayon, kami nang bahala dyan sa pinagbubuntis mo. Hanggang sa makapanganak ka at makapag-aral yung batang yan. Kasi dugo rin namin ang dumadaloy dyan sa batang yan eh. Mami, Daddy, maraming salamat po. Pero sa tingin ko, deserve niyo po ng dalawang mababait na apo. Kasi si MC din po yung ama ng dinadala ni Jenny. Of course, kaming bahala sa inyong dalawa. Hindi namin kayo pababayaan. Nawalan man kami ng anak na pasaway, binigyan naman kami ng dalawang anghel.